panahon ay malapit na. So ito yung iniintay natin. Yung pagparito ng ating Panginoon para maiwas tayo sa darating na kapighatian. Damay tayo doon kasi buong mundo yan. Kapag nagpaiwan ka, siguradong grabe, 5 months torment yun sa mga mananampalatayaan ni Kristo. So, say amen? Nakapag ka ang buong kasulatan kasama ang hiwaga ng ikapitang selyo ay ipinapangaral na, mga anak. Unwritten po yan, ano? Tama? Sangayon kayo? Yung 7 seal na yon, unwritten yun. Kaya nga sabi dito sa verse 8, when he had opened the 7 seal, there was silence in heaven about the space of half hour, an hour. Panahon yon, half an hour, di ba? What is around 6 months. Katahimikan sapagkat wala namang ipinahayag, wala namang isinulat. Tama? Ito po ay isang matatawag nating prophetic message, unwritten at ia-utter ng 7 apostoles sa end time. Sangayon kayo? At ang isa pa ay hindi po ipinasulat ito, kaya wala tayong idea, di ba? Ang alam lang natin, half hour silence, at sa panahon na yan, na kapag bukas na yung aklat na yan, at ang tinig ng arkanghel na ito sa chapter 10 ng Book of Revelation, na may dalang mensahe para ihanda tayo sa pag-agaw. Tama? Amen? The Lord will descend from heaven with a shout. Napakinggan na ba ninyo yung shout? Pahalagahan nyo. Patuloy tayong mag-aaral dito sa Book of Revelation. Kung ang shout ay nakapagturo o nakapagbukas ng 6 na hiwaga, patungkol sa 6 na selyo na nabuksan na, 6 na kapahayagan, naitago yan eh, di ba? Kaya nga silyado, di ba? Pero pinabuksan na dahil malapit na ang panahon. Tandaan natin, yung panahon natin ngayon, ang knowledge ay mag-i-increase. Ano? Kaya makikita po ninyo sa inyong sa Facebook pala, makikita natin marami na nagpo-post dyan na para bagang may knowledge sila patungkol sa pagparito ng Panginoon. Nakikita ba natin? Ibig sabihin halos sumasampa na. Kung nakita po ninyo yung pinost ko nung nakaraan lang, ano, di ba? About the Antichrist ay handa ng sambahin ng mga tao, di ba? Nakahanda na. Ito yung mga unbeliever yon na sasamba sa Antikristo. Dahil yung portion na yon, yung bahagi na yon, ay doon din magkakaroon ng half hour silence. At doon din sa dulo ng half hour silence na yun, doon din magaganap ang tinatawag na rapture. Na kapag nakumpleto na ang mensahe ng 7 thunders. Sangayon po tayo. So dapat aware tayo dito, ano? Mga anak. At naniniwala ako na maliwanag sa atin ito. The voice of the 7 thunders, ito po yung voices of the 7 apostles in the end time. 7 apostoles yun. Press message ang dala nila at unwritten pa. Tama? Pero ang sabi dito, you must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Ibig sabihin, hindi sila magpipigil ng kanilang sasabihin. Tama?
still magpa-prophesy pa rin sila, manghuhula pa rin sila. Hindi nila ikukubli ang katotohanan. Tama? Hindi nila itatago. Tanggapin nila o hindi. Nasa sa kanila yon. Tama? Ang importante, patas ang Panginoon. Kapag narinig nila yung tinig na yan at hindi nila pinakinggan, binaliwala nila, then may hatol na darating. So, say amen. Kaya nga sabi ni Brother Johnson kanina, it is a choice. Tama? It is a choice. Kahit na ikaw ay follower ka ni Brother Branham, follower ka ni Brother Jackson, it is a choice pa rin. Kung magpapatuloy ka para pakinggan ang tinig na darating na mga kulog. Tama? Ngayon, kung pagod ka na at litong-lito ka na, sabi nga, it is a choice. Shall we say amen? Huwag daw tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa dulo ay tayo rin ang magsisi pag-ani. Shall we say amen? Hindi pwedeng baliwalain. Sabi nga, huwag pababayaan ang bawat pagtitipon. Nakagaya ng ginagawa ng iba, lalo na't namamalas ninyo na ang panahon ay malapit na. Kasi ang pagpapabaya sa pagtitipon, pagbabaliwala yan sa mensahe. Dahil kung nakita mo, narinig mo, na ang mensahe na yan ay magdadala sa iyo sa kasakdalan, uunahin mo pa ba yung mga material na bagay? Paano na sa panahong ito na inire-restore na ang templo? Kasunod na niya ng pag-utter ng thunders. Ngayon, kung sa issue ng shout message, tila parang nahilo ang mga tao di ba? Revelation 10:7, bumabad na doon. Mga anak at hindi naintindihan. Once na nag-utter ang thunder, kung wala naintindihan sa message of the shout, lalong walang maiintindihan sa message of the thunders, at isa lang ang ibig sabihin niyan. I know you not. Shall we say amen? Tandaan natin, ang revelated oil ay may sukat. Titimbangin ka Tama. Titimbangin tayo. Lahat tayo. Titimbangin kung tama ang timbang. Kapag kulang ang timbang, ibig sabihin, lack of revelated oil, kahit sinasabi mo may pananampalataya ka, maiiwan ka. Tama? Dahil 5 sa 10 berhen na naiwan. Tama? Ang berhen ay malinis. Ang berhen ay nag-iintay sa pagparito ng Panginoon. Pero lack of revelated oil. Hindi nila niyakap Amen? Hindi nila pinaghandaan ang pagparito ng Panginoon. Hindi sila nagbantay. Ang binantayan nila yung cares of these words. Kaya yung heavenly treasures na dapat napasa kanila, sinasakal. May sumasakal. Tama? So, gano'n ang mangyayari. Dahil kapag ang attitude ng isang tao, lihis sa kalooban ng Panginoon, mas inuuna pa yung layaw sa pagpapahalagahan ng gawain ng Diyos. Ang tao na yan, nagkakamali siya sa rapture. Nagkakamali siya. Dahil kukunin ng Panginoon yung nagmamahal sa katotohanan. Titimbangin tayo, lahat tayo titimbangin. At yung nagmamahal sa katotohanan, sila po yung mapapabilang.
Sabi pa sa Galatia, no, chapter 6, verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat na iniasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Shall we say amen? Hindi, follower ako ni Brother Branham. Follower ako ni Brother Jackson. Hindi naman pag-uusapan yung mga ganon, di ba? Ang tanong kasi pag rapture ang pinag-usapan, narinig mo ba ang tinig ng kulog? Tama ba? Kasi yun ang batayan eh. Yun ang basihan ng rapturing faith. The voice of the seven thunders. Voices of the seven thunders. Voice of the seven angels. The Lord will descend from heaven with a shout. Nauna na yung shout. Ini-enjoy na natin ng shout. Bukas ang hanggang 6 seals. Pero, yung tinig ng arkanghel na bumababa, yung may dalang mensahe ng 7 thunders, yun ang inaabangan. Doon tayo ihanda ng Panginoon. Shall we say amen? Kasi marami na ngayon nagkiklaim na we are the bride, we are the bride. Hindi nila alam kapag tinawag kang bride, glorified body ka na. Married ka na. Pero ngayon, nandun pa tayo sa proseso. Nakasuot tayo ng white raiment. So, say amen? Mapalad na rin. Kasi, isipin mo, meron ka ng eternal life na nasa iyo. Lamang, kung hindi ka mapapasama sa tinatawag na pag-agaw, ulitin ko 5 months tormention. Kaya ako inuulit-ulit to. Ayoko pagdating ng araw, sisihin ninyo ako, mga anak, mga kapatid ko. 5 months tormention po ang may iwan sa rapture. Kung hindi natin pagsisikapan yan, ay nasa inyo na ang pagpili. Sabi ni Pablo, huwag kayong padaya. Tama? Ang Diyos ay hindi nagpapabiro sapagkat ang lahat na iniasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kagaya na nangyayari sa atin ngayon sa gobyerno natin. Panahon ng singilan ito eh. Tama? Niwala kayo? Ang Diyos ay hindi magdi-delay para papanagutin ang mga tao. Dahil dito pa lamang sa lupang ito, naniningil na ang Panginoon. Shall we say amen? Naniningil na siya. Na baka sakaling ang tao ay magsisi. Pero kung wala kang pagsisisihan, alam mo na kung saan ka dadamputin. Shall we say amen? Rinawa na sidla ng Panginoon ang pagpapakumbaba ang mga tao. Purihin ang Panginoon. Sige po, mga anak, tayo yumuko at manalangin sa Panginoon. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli minsan pa sa mga oras nito, Panginoon, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng mabuting panahon at malayang pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, pangunahan mo nga po kami, Amang Banal. Kami po ay nagpapahalaga sa bawat kapahayagan na binubuksan mo sa aming kalagitnaan. Dahil ito'y nangangahulugan ng pagpapahalaga mo sa aming mga buhay dahil gusto mong malinis ang aming mga sarili at bigyan kami, Panginoon, ng unawa sa mga bagay na ito at ihanda sa pangakong pag-agaw, Panginoon. Nawa, manguna ka sa gawain ito, Panginoon, at buksan ang aming pag-uunawa. Opo, Panginoon, pinapahalagahan namin ang mga salita mo. Naway, ingatan mo kami sa mga oras na ito, Panginoon, at bigyan kami ng kaunawaan
sa mga bagay na higit na mahalaga. Sapagkat darating ka na may pangako na kami aagawin mo sa kamay ng kaaway, sa kamay ng Antikristo, upang kami sa sayo magpakailan-kailan pa man. Maraming salamat, Amang Banal, sa pangalan ni Yahushua, ang aming Misaya, ang Banal ni Israel. Ito po ay samot dalangin. Amen. At Amen. Tayo po ay magsabing praise the Lord. So, ang gusto ko ibahagi sa inyo, no? Yung napakahalagang bagay sa ngayon, ano? Sa ngayon, yung napakahalagang aklat na dapat nating tutukan sa panahong ito. At walang iba kundi yung aklat ng ano? Aklat ng pahayag. Sa ngayon ba kayo? Mapalad ang bumabasa, dumidinig, at nagbabantay. Lang mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Yung panahon po ng pagparito ng Panginoon, dapat pahalagahan natin yan. Dahil kapag yan ay nabaliwala o nasumpugang nanatili po tayong tulog, kasalanan natin yon. Malinaw po ba? Kasalanan natin. So, sa ating pag-aaral, dahil ito po yung Book of Revelation, mga anak, bagaman marami na kayo napakinggan patungkol sa aklat nito, pero itutok natin ang ating mga mata, no? Dahil mag-aaral po tayo, sisimula natin sa chapter 1, 2, 3, 4, 5, diretso po tayo hanggang sa abutan tayo ng Panginoon. So, say amen. Dahil ito po yung inihanda para sa atin, ano? Tama? Ito po yung inihanda ng Panginoon. Kaya nga mapalad ka kung ikaw ay nagbabasa nito at nakikinig ng mga hula at nagbabantay ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Maaaring mailing ito doon sa nakaraang pag-aaral natin, no? Yung part 1, part 2, part 3 ng fullness of God. Maaaring mailing doon dahil ang Book of Revelation ay kaya nga Book of Revelation yan, tinawag din itong books sealed with the 7 seals. Ito po ay una-una na makikilala po natin kung sino ang Ama at kung sino ang Anak, ano? Kasi yun ang unang revelasyon na dapat bumukas sa kaisipan natin, tama? Dahil kung hanggang ngayon ay hindi mo naiintindihan ang mga bagay na ito, kung sino ang Ama, kung sino ang Anak, lalong hindi magbubukas ang aklat ng pahayag. So, say amen. Dahil doon bumubukas ang pagkaunawa sa simpleng kaparaanan na makilala mo kung sino ang sinasamba mo at sino ang iyong tagapagligtas. Shall we say amen? Iba't ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Kasi hindi natin sinikap na kilalanin siya. Tama? Pero kung kilala mo siya at kilala ka niya, diyan ngayon dadaloy ang kapahayagan. Ibig sabihin, yan ang sign na marami pang
ipapahayag ang Panginoon sa buhay mo. Ha? Shall we say amen? So, dito tayo, ano? Sa panahong ito, no? Sa pagtitipon ng mga agila. Sangayon ba tayo? Ha? Ang agila po, alam natin yung katangian ng isang agila, di ba? May malawak siyang pag-uunawa. May malawak siyang kapahayagan. May matalas siyang mga mata. May kakaiba siyang katangian. So, we say amen. Hindi siya sumasama sa maramihang titipon ng mga ibon, kundi siya po ay nagsosolo-solo doon sa kung saan dako doon, mga kapatid, na may kapayapaan sila at hindi sila naiistorbo. Yun po ang katangian ng agila. Na bagamat ganoon ay na-enjoy nila yung ganong uri ng kapaligiran. Nag-i-enjoy sila. Saan? Sa pagpapahayag ng Panginoon sa kanilang buhay. So we say amen. So ito, sabi po dito sa verse 1, simulan po natin, the revelation of Yahushua HaMashiach, or Jesus Christ, which Elohim, or God, gave unto him. So, ang revelation ay nagmula sa Ama, kay Elohim. Tama? To show unto his servants things which must shortly come to pass. Ipapaalam sa mga servants o tagapaglingkod sa ministry which must shortly come to pass. And he sent, siya ay nagsugo and signified it, o pinatotohanan ito, by his angel, singular angel, unto his servant John. So say amen. Merong isang anghel lagi nagamit na nagpatuloy kahalili ni Kristo. Isang comforter ang isinugo sa kanila. Singular angel ito. Tama? Sino ba si John? Si Juan po ay nag-iisang apostoles. Mahalaga ito, mga anak. Pakinggan niyo ito. I-prioritize niyo ito dahil baka magkaroon kayo ng kalituhan kung hindi kayo magpe-pay attention. Masasayang ito. Pinatotohanan, sabi dito, as siya nagsugo at pinatotohanan ang mga bagay nito. Ito itong book of Revelation ito. Sa pamamagitan ng anghel, isang anghel. Hindi marami, di ba? Isa lang. Tama. On to his servant John. Ibig sabihin, patay na ang lahat ng mga alagad malibang kay Juan. Si Juan na lang ang natitira. Tama. At sa pamamagitan na ito, ng huling aklat na ito na ngayon ang pagkukomport ng Panginoon sa pamamagitan ng isang comforter. Yung anghel na yan. Shall we say amen? Para magbigay ng mga mensahe na nalubhan napakahalaga para sa iglesia. Kung natatandaan ninyo yung pag-aaral natin na nakaraan, sabi ng Panginoon, John chapter 14 verse 26,
But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father sent in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Tuturuan niya kayo. So say amen. Kaya nga dito, and He signified in sent, sinugo, tama. And signified it. By His angel to His servant John. So ito na ngayon yung Comforter. Tama. Tapos amen. Whom the Father will send in my name. So pansinin ninyo yung anghel na yon. Anong pangalan na ginagamit niya? Kay Juan? Sabi ng anghel, akong si Yahushua. Tama? Revelation chapter 22. Shall we say amen? Ito ay hindi natin muna masabasahin yung iba, para mapabilis tayo. Dahil marami tayong versikulong babasahin, mga anak. Sabi niya dito, John chapter 14 verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter. Another Comforter. Bukod sa Kanya, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. So ito na po yung sinugo ngayon. Shall we say amen? Yung comforting spirit, yung anghel na yon na lumapit kay Juan. Para ano? Para magpakita ng mga bagay na mangyayari sa harapan. Shall we say amen? Naintindihan natin? I will pray the Father. Mananalangin siya sa Ama. He shall give you another Comforter. The Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Tandaan natin, ang nagre-representa ng banal na Espiritu ng ating Panginoon ay isa ring anghel. Shall we say amen? Huwag kayong malilito doon, Ang nagre-representa ng banal na Espiritu ng Panginoon Diyos ay anghel. Anghel din ng Diyos. Tama? Dahil nakasakay nga sila dun Tama? At meron din nagre-representa sa Panginoon Diyos. Sino? Walang iba kundi ang anak ng Diyos. Tama? But the same name ang kanilang ginagamit. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So say amen. Yung anghel, ginamit ang pangalan ni Yahushua. Tama? That is another Comforter na darating. He shall teach you all things. Tuturuan niya kayo na lahat ng mga bagay, and bring all things to your remembrance. Bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. May ipapaalala. Tama? Shall we say amen? May ipapaalala. Habang si Kristo ay nandun sa Holies of Holies, itong mga anghel na ito na isinusugo sa bawat kapanahunan
Merong isang anghel dito, nakausap si Juan para maisulat niya ang aklat ng pahayag, which is the book of life, which is the book of redemption. Naiintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Sige. Tingnan po ninyo. John 15:26, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, may sisugo even the Spirit of truth which is proceeded from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness because ye have been with me from the beginning. So yung word na, he shall testify of me. Yung verse 1, intindihin ninyo yung verse 1. Ha? Anong pagkakasabi dito? He sent and signified it, o ipinatotohanan sa pamamagitan ng isang anghel. Shall we say amen? Ha? He shall testify of me. Yung anghel na yon, tama, sisimulan niya sa mga alagad. At dito, nag-iisa na lamang yung alagad na binabanggit dito sa Book of Revelation dahil nangatulog na lahat sila tama? Si Juan na lamang ang natitira. So natupad ba ang pagkakasabi ng Panginoon na isusugo niya ang Comforter at magpapatotoo patungkol sa Kanya, magwi-witness sa Kanyang mga sinabi, magpapaalala ng Kanyang mga sinabi at magpapakita ng mga bagay sa harapan? Di ba? Natupad po dito sa anghel na ito. Shall we say amen? Halika Juan, umakyat ka dito, tignan mo. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na mangyayari sa harapan. Shall we say amen? Purihin ng Panginoon. I hope naintindihan natin yan. So, sa nakaraang pag-aaral natin, alam natin yung angel na yan, walang iba kundi si Michael. Ha? Ang ibig sabihin ng Michael, the one who is like God. At tinawag ni Brother Branham, sabi dito, Michael shall stand, the great prince. Michael was Christ. So yung pagkakasabi ni Brother Branham, of course, who fought the angelic wars in heaven with the devil. Satan and Michael fought together or fought against each other. Rather, dito po yun, Nasaan si Kristo sa panahong ito? Nasa marriage supper. Tama. Tama. Kaya nga yung anghel nakaapak sa dagat. At nakaapak din sa bayang Israel. Tama. So, pagkatapos ng kanyang trabaho, ng kanyang pagpapahayag sa pamamagitan ng 7 kulog, sasampa siya sa land of Israel para doon gumabay sa mga Hudyo na pinangungunahan ng ministry ng 2 prophets. Malinaw sa inyo? Naintindihan ba natin? So ito, nagpaulit-ulit lang ako dito. Kailangan lang may tanim sa kaisipan ninyo dahil ito yung tinatawag na revelation. Tama? Magduduktong ito sa sasabihin ng 7 kulog. Kailangan maintindihan natin ito. Dahil pag hindi niyo maintindihan ang mga bagay na ito na paulit-ulit tayo, lalong hindi niyo maintindihan ang uttering of the thunders. Ibig sabihin, Michael was Christ. Ibig sabihin, the same anointing. Si Michael po ang nagrepresenta kay Kristo o
o nagre-representa sa ating Panginoon. So, say amen. Ginagamit nga niya yung pangalan ni Kristo eh. Tama. Ngayon, nung sinamba siya, sabi niya kay Juan, huwag mo akong sambahin. Tama. Pero si Kristo nung sinamba, pumayag siya. Tama. Because the fullness, ayun, doon na naman tayo sa fullness. The fullness, all the fullness of the Godhead dwelling in Him. Yes, amen. Yun ang kaibahan. He sent, nagsugo, at pinatotohanan, signified it by His angel unto His servant John, who bear record of the word of God, patungkol sa kautusan, and of the testimony of Yahushua HaMashiach, patungkol sa aral ng biyaya, and of all the things that he saw. Yo, may mga bagay pa, mga ipinakita sa kanya. So ito yung introduction, introduction po ito ng liham ng aklat ng pahayag. Blessed is he that read, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So yan. Sa verse 4, ito yung nagsimula na pong sumulat si Juan, bumati. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from Him, which is, which was, and which is to come. Kilala ninyo kung sino yung binabanggit ni Juan dito, kung sino ito. Kaya kailangan may Biblia kayo, mga anak, para maintindihan ninyo ito. Napakahalaga nito. Ulitin ko, John to the 7 churches. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Type ito, type ng the same condition sa literal churches sa Asia Minor. Say amen. So the same condition sa kapanahunan. So say amen. Naintindihan nyo naman ako, Dahil matagal ko na itong binabahagi sa inyo, kailangan aware na kayo doon sa sinasabi ko. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from Him, which is, which was, and which is to come. Sino yan? Tanungin ko kayo, kung nakakaintindi na kayo. Yan po ay ang Panginoon Diyos. Shall we say amen? And from the 7 spirits which are before His throne. 7 spirits, 7 anointing, 7 candlesticks, 7 messenger, may kaugnayan yon. Ituloy lang natin, Dahil dumating sa punto na yung 7-7 na yan ay nasa kamay ni Kristo. Shall we say amen? Kaya hindi tayo magdududa. Kaya nga, dapat natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng imahen or image of the invisible God. So say amen. Dahil kaya ako nagpapaulit-ulit kasi marami na nga, pastor na nga tumanda na nga dito, hindi pa rin maintindihan yung salitang image of God So say amen. Tumanda na talaga dito sa end time. Ang lalaki ng mga gawain. Pero hindi maintindihan ang ibig sabihin nun. So dumating yung panahon dito sa
na yung 7 spirits na yan ay nasa autoridad na ni Kristo. Nasa authority and power na ng ating Panginoon. Revelation chapter 5 verse 6. I beheld, and lo, in the midst of the throne, ayan nga yung trono, no? And of the 4 living creatures ang gamitin natin doon, ha? Kasi pag ginamit po natin yung salitang beast, mali na po lahat ang revelasyon. 4 living creatures, sino yan? Alam na ba ninyo kung sino yan? Paulit-ulit ako dyan. 4 living creatures sa panahon ng biyaya ay cherubims. O seraphims, sorry. Tama. Seraphims. Nandoon lumilipad sa ulunan ng Panginoon. And lo, in the midst of the throne and of the 4 living creatures, and in the midst of the elders stood a lamb. As it had been slain, having 7 horns, 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Shall we say amen? So, nasa control ng ating Panginoon. Dahil nangyari yung pagkakasabi, all the power is given unto me in earth and in heaven. So, yun. Shall we say amen? So, yung verse 4, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from Him, which is, and which was, and which is to come. So, darating si Kristo, darating din ang Panginoon Diyos. Tama? Kasi siya nga ang larawan ng Panginoon Diyos. Tama? Ha? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. And from the 7 spirits which are before His throne, 7 anointing. Doon. Sa panahon ito, dito. Sa panahon ito, dito. Sa panahon niyan, dito, 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 dito. So, preview yun ng church ages. Hindi sabay-sabay yon. Tama? Bagamat ipinapakita kay Juan yung mga bagay na yan upang ipaalam sa kanya na may ganyang panahon sa ibabaw ng lupa. May iba-ibang panahon. Shall we say amen? Ha? Kaya nga 7 angels yan sa 7 churches, at may 7 iba-ibang kondisyon, may 7 magkakaibang mensahero. Pero ang nagpapakita kay Juan dito sa bagay nito ay isa lamang anghel. Maliwanag po sa atin? Isang anghel lang. The one who is like God. Michael. Sa verse 5, and sabi dito, and nagkaroon ng and from Jesus Christ or Yahshua HaMashiach, who is the faithful witness. Sa mga tuwid, yung verse 4, yun ang Ama. Tama. Naintindihan ba natin? Which is, which was, and which is to come. And from the 7 spirits which are before His throne, that is the Father. And from Yahshua HaMashiach, yung ating Redeemer, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, the Prince of the kings of the earth, unto Him that loved us and was us from our sins in His own blood. Shall we say amen? With His own blood. Kaya tinawag po siyang Redeemer. Shall we say amen? And hath made us kings and priests unto God and His Father. May tatay siya, no? To Him be glory and dominion forever and ever. Amen.
So, yung mga taong ito na hindi naniniwala na may tatay si Kristo, no? Napakadelikado. At yung iba naman na nagsasabi, si Kristo rin yung Ama. Napakadelikado, di ba? Amen? Ha? There is one God and one mediator between God and man, and that is the second Adam, the man, Christ Jesus. So we say amen. Verse 7, and behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Ito na ang ating Panginoon, bumababa. Nakikita siya, sabi dito. The image of the invisible. And every eye shall see him, and they also which pierce him. And all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. Tama. The Almighty is the Lord God Almighty. Praise the Lord. Verse 9. I, John, who also am your brother and companion in tribulation. Amen. Numanas din siya ng pagdurusa, persecution. And in the kingdom and patience of Yahushua HaMashiach was in the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Yahushua HaMashiach. So, dalawa ang kanyang tinatayuan. Patungkol sa salita ng Diyos, sa kautusan, at hanggang sa patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice as of a trumpet. So may narinig siya, no? Natinig, ano? Natulad sa isang trumpeta. Purihin ng Panginoon. Ang trumpeta ay tinig dito ng Panginoon. Tama? So, say amen? Saying, I am Alpha and Omega, the first and last. What thou seest, write in a book and send it on to the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, and unto Sardis, unto Philadelphia, and unto Laodicea. Tandaan po natin, sabi niya dito, no? Sabi dito, nung Alpha and Omega, isulat mo, ay mga nakita, isulat mo sa isang aklat at ipadala mo sa 7 iglesia which are in Asia. Unto Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, and to Philadelphia. Ituloy ko lang mga anak, mamaya na ako magpaliwanag. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. Kaya nakita niya 7 golden candlesticks. So, mga tanong pa rin yun, ano? Diba? Amen? Ano yung 7 candlesticks na yan? Mamaya ipapaliwanag naman niya pag tuloy-tuloy lang tayo nagbasa. And in the midst of the 7 candlesticks, ito nga po yun. Yung sa 7 churches na yan. Sa gitna niyan, one like unto the Son of Man, clothed with garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. So yun po, meron tulad. Sabi po dito, hindi sigo eksaktong Son of Man, kundi katulad ng anak ng tao, clothed with garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white as snow,
were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto the brass, and if they burn in furnace, like a fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters, and he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shining in the darkness. So yung description na ito, mga kapatid, ay description ito ng ating Panginoon Diyos. Tama? At description din ng ating Panginoon. At description din ng anghel sa Revelation chapter 10 verse 7. Tama? Kasi para magpalipat-lipat yung pagpapahayag ng Panginoon Ang Diyos nagpahayag sa pamamagitan ni Jesucristo. Si Kristo naman ay nagpapahayag kay Juan sa pamamagitan ng anghel. Sabi sa Amen. Huwag tayong malilito doon. Dahil sabi nga ng Panginoon, I will send you the Comforter. Nga siyang gagawin sa inyo at magtuturo sa inyo sa mga bagay na darating, at siya ay magpapatotoo patungkol sa akin at patungkol sa mga sinabi ko na. Shall we say amen? So yan ang trabaho ng anghel para kung anumang manifestasyon ang ipapakita niya kay Juan para maintindihan ni Juan ang plano ng kaligtasan sa kaiglesiyahanan. Shall we say amen? 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. So, yung anghel doon sa chapter 22, kung babasahin ninyo yung mga sinasabi niya, parehang-pareho din dito Shall we say amen? Naintindihan ba natin? I am he that liveth and was dead. Behold, I am alive forever. Amen. And have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. So ito, pinasusulat po kay Juan. The things which thou hast seen, things which are, yung ngayon, and the things which shall be hereafter, yung mangyayari pagkatapos nito, o mangyayari pa sa harapan. So ito, ni-interpret niya ito, mga anak. The mystery of the 7 stars, ito na yan, which thou sawest in my right hand, the 7 golden candlesticks, the 7 stars are the angels of the 7 churches. Kaya tandaan natin, kung babalikan natin yung binasa natin kanina, inutusan siya na sumulat ng aklat sa mga bagay na kanya nakita. Tama? Ngayon, kung itong mga anghel na ito ay spiritual angel na susulatan ni Juan, sa palagay ninyo, ganun ba ang kaisipan ng kasulatan? Saka nakakita na anghel, sinulatan ng tao. Wala namang ganon, di ba? Shall we say amen? Pero merong anghel na nagdidikta ng kanyang isusulat sa tao. Pero walang taong susulat ng liham at ipapadala sa heavenly angel.
Shall we say amen? So, ibig sabihin, ang susulatan ni Juan dito, walang iba, kung hindi yung earthly angels. There are two types of angels, tama? Heavenly, sabi nga ni Brother Branham, the two types of angels are heavenly and earthly angels. Kaya yung padadalhan ng aklat na ito, walang iba kung hindi yung 7 iglesia na pinangungunahan ng 7 mensahero. That is literal. Tama. Dahil wala namang taong sumulat at sa anyong aklat ay ibibigay sa anghel. Wala namang nangyaring ganon. Tama. Pwede anghel sa langit magdidikta kung ano ang isusulat ng isang manunulat. Tama. Intindihan natin? Kaya dito, the mystery of the 7 stars. Mystery nga ito eh. Kaya nga kailangan dahan-dahanin natin eh. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels or the messenger of the 7 churches. At hindi ito literal angel o heavenly angel, kundi ito'y earthly angel ng 7 iglesia. And the 7 golden candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Ito. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. At dito po tayo nabubuhay. Shall we say amen? Sa panahon ng Laodicea. Shall we say amen? So dito po, sinimula ng anghel yung dictation sa chapter 2. So lakpasan muna natin ito lakpasan muna natin ito mga anak hanggang chapter 3. So yun po ay dictation isulat mo isulat mo sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamos, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia, at sa iglesia ng Laodicea. So yon, ipinasulat yung mga comments ng Panginoon patungkol sa 7 iglesyang ito. Tama? Shall we say amen? Kaya pag binasa natin yan, isa-isa po yan, chapter 2 and chapter 3, ay meron siyang mga komentaryo po doon. Dahil sa pasimula ng Ephesian Church Age dito, ay talagang naging masikap sila. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou cannot bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. So, ibig sabihin, talagang mahigpit ang pagbabantay dito sa First Church Age ng mga mananampalataya. Kaya nga sila po ay model church eh. Shall we say amen? At kung ano ang condition dito, gusto ng Panginoon, bumalik tayo dyan. Tama? Yung mahigpit na pagbabantay sa liwanag. Dahil kung walang liwanag, napaka kawawa natin. Ano sabi ni Brother Branham patungkol po dito? Walk out lang ako,
dito sa introduction niya, no, ng exposition of the seven church ages, ano. Sabi niya dito, ilalaban natin to, William Marion Branham, yung propeta sa henerasyong ito. Sabi niya, this is necessary in order to study and understand the rest of the revelation. So, necessary naunawaan din natin, napakahalaga nito. The rest of the revelation. Isipin, bahagi lang yon. Napakahalaga. For out of the ages come the seals. So, yon. Out of the ages. Yan, church ages. Dito po, sa church ages, ang binanggit lang naman yung ages, dahil ang ages hanggang dito yan eh. Hanggang dito. Tama? Para sa Hudyo naman yun. Pero para sa Gentile, out of the ages come the seal. So meron daw, ay doon daw, o lalabas daw doon yung mga selyo. Ibig sabihin, may mga natatagong misteryo doon. Out of the ages come the seals. So, nandoon, mga kapatid. First seal, second seal, third seal, fourth seal. Tama? Amen. Depende sa kondisyon lang apat na buhay na nilalang. So, say amen. At saan tayo nabubuhay? Sa panahon na tayo'y may eagle anointing. Intindihan natin. Hindi tayo under Martin Luther, Kasi, yung anointing dito is as a man, nagre-restore. Samantalang dito, restored na tayo. Tama? Shall we say amen? Restored na ang iglesia dito. At meron ng malalim na pagkakaunawa. Shall we say amen? Kaya nga, nasa bahagi na tayo ng pag-aaral ng isang aklat na kailan may hindi na pag-unawa ng bawat kaiglesiyahanan. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? 96 AD hanggang 100, sabihin na lang natin, nang namatay si Juan ay nailathala ang Book of Revelation at ipinamahagi ang sulat, ang lihams sa 7 puno ng iglesia. 7 yun. Tipoy dito sa 7 church ages. May mga komentaryo doon sa bawat iglesia. Para pag nabasa nila yan, alam nila kung ano ang kailang gagawin, kung ano ang nais ng Panginoon na dapat nilang pagsikapan, At yan ay tumitipo sa iglesia ng kapanahunan. Kung anong sitwasyon meron tayo. At dito po ay malahiningan na tayo Shall we say amen? Amen. Dapat labas tayo dito sa lukewarm. Shall we say amen? Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Kailangan labas tayo dito sa lukewarm. Dahil marami ngayon sa iglesia ang lukewarm. Malahininga. Sisimba, bukas wala. Ganon ang lukewarm. Nakarinig, pero parang baliwala. Ganon ang lukewarm, mga anak.
Tumanda na, pero parang wala naintindihan. Yan ang ibig sabihin ng lukewarm. Walang init, walang nagbabaga sa mga puso. Ang pinaglalaanan ng kanilang panahon ang mga bagay ng sanlibutan. Hindi mo pwedeng pagsabayin, sabi nga ng Panginoon. Ang mga bagay na nasisira at ang mga bagay na hindi nasisira. Hindi mo pwedeng sabay paglingkuran ang dalawang Panginoon. Shall we say amen? Kailangan isa lang. So ito, out of the ages come the seals. Yung hiwaga ng mga selyo sa church ages. O sa ages, hanggang dito kasi yun. Ito yung seventh seal, dito mabubuksan. Dito mahahayag. Then darating po ang pag-agaw. At dito magaganap actually yung wrath of God, which is the sixth seal. Yung galit ng Diyos, dito yun. Yung pagbaba ni Kristo, yung pagbabalik ni Kristo dito. Shall we say amen? Nauna yung seventh seal sa sixth seal. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ang Biblia nyo, hindi yan magkakasunod, ano? Naintindihan? Kailangan nyo ang Biblia dito, mga anak. Kailangan nyo pumokus para maintindihan nyo ito. Hindi ito simbahan ng denominasyon, tandaan ninyo. Sa denominasyon, may Biblia ka o wala, pareho rin. Pero dito, kailangang itutok ninyo ang mga mata ninyo sa ginagawang pagpapahayag ng Panginoon. Kasi ang kukunin sa rapture ay mga eagles. May matalas na pananaw. May matalas na unawa when it comes to the Word of God. When it comes to revelation. May malinaw silang understanding. Kung ang mga pastor na tumanda na sa mensaheng ito, na laging nakatitig sa kanilang mga Biblia, sumasablay pa, gaano pa kaya kung magbabaliwala tayo? So say amen. Gaano pa kaya kung magbabaliwala tayo? Masasayang lang. Tingnan niyo yung panahon natin kinabubuhayan. Noong araw, ang pagpapahayag ng Panginoon ay tila para bang mahirap unawain, ano? Pero ngayon, nakakagawa sila ng video na halos mapagduktong-duktong nila yung Biblia eh. Nagulat nga ako, sabi ko, konting-konti pa. Hindi ko alam kung believer yung naggumawa ng video na yun, pero paano niya napagduktong-duktong yun? Dahil yan ay pahayag yan. Maliban na may knowledge siya sa pagdating ng propeta. Yun lang ang hindi ko alam kung meron siyang knowledge doon. Dahil kung may knowledge siya doon at follower siya ni Brother Jackson, maniniwala pa ako na tama lang. Pero kung yan ay galing sa denomination yan, mga anak, ibig sabihin, kung yung mga bagay na yan ay nakita nila at nasilip nila, gaano pa kaya dapat tayo? Naintindihan niyo ibig sabihin? Kasi dapat, pag sinabi mong agila, kayo yung mas may higit na sukat eh. Pagdating sa revelasyon eh. Kumpara sa mga denominational churches o kung anong iglesia man sila.
Ang importante doon, updated tayo sa mensahe ng Panginoon. Dahil kapag huli ka, I know you not. Tandaan natin, hindi pinag-uusapan ng kaligtasan dito kasi ang tao ay ligtas na di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Ang pinag-uusapan dito, yung sinasabi ng Panginoon, magbantay nga kayo. Naintindihan niyo? Yung pagbabantay, yun ang pinag-uusapan ngayon, nagbantay ka ba? Ganun na magiging tanong Nagbantay ka ba? Niyakap mo ba ang pagpapahayag ko? Na bagaman mahirap maunawaan yan, pero mayroong magpapaunawa sa iyo yan Pero parang tinatamad ka. Parang ayaw mo nang intindihin. Mga anak, mga kapatid, may mga ganyan May mga kilala akong ganyan Pastor na sa end time Sabi pa ng isang mangangaral, God, huwag na natin talakayin yan kasi napakalalalim yan. Masyadong allegory. Huwag na natin talakayin yan. Kapag gano'n ang attitude ng isang tao, magpapakahirap ba ang Panginoon Diyos na ilathala ang aklat ng pahayag sa pamamagitan ng Anghel kay Juan? Magpapakahirap pa ba? Sasabihin niya, huwag mo na isulat yan, Juan. Tama na yan kasi hindi naman nila maintindihan Ganon ba ang katuwiran? Kaya nga napaka masalimot ito, mga anak. Pagpapahayaga lang ang tao kung pagpopokusan niya ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Dahil diyan siya malilinisan. Diyan siya mapapabanal. Sanctify them by your word. Your word is truth. Ang sino bang magbawas ng hula ng aklat na ito ay babawasin sa aklat ng buhay, at sino bang magdagdag ay dadagdagan din naman ng salot. So ganun ka stricto Tama. Saan ka lalagay ngayon? Kasi pag sinabi mo, huwag na natin pag-usapan yan, di nagbawas ka na. Tama. Meron naman mga matatapang, sige ang interpret kahit nagbubunggu-bungguan na. Ibig sabihin niya, nagdadagdag ka, magagalit ang Diyos sa inyo. Kailangan balanse at may pundasyon ang aral mo. Dahil kung wala kang pundasyon, sigurado malilihis ang turo. Shall we say amen? Nasa panahon tayo ng agila, tandaan natin ito ang anointing na binigay sa atin. Kaya ang bilihan ng revelated oil sa totoong fivefold ministry. Shall we say amen? Kasi eagle anointing At hindi ka bibili sa panahon ng Dark Ages. Ang layo ng distansya niyan. Tama. Kasi mayroong mga ngaral, yung mga birhen dito, inuutusan bumili sa nakasakay sa itim na kabayo na siya ay sumisimbolo sa Antikristo. Sa panahon ng Dark Ages, napakalayo niyan. Reformation period yan. Samantalang tayo, nasa season of rapture na tayo. Doon mo makikita ang mga birhen sa season of rapture.
Sa huling mga araw. Tama. Anak. Kaya ang magdadagdag dito, ang magbabawas dito, panagutin ng Panginoon eh. Malibang pagsisihan ng mga tao na yan eh. Shall we say amen? Purihin ng Panginoon. So, balik tayo doon kay Branham, oh. It is necessary in order to study and understand the rest of the revelation. So, yun. Necessary daw na pag-aralan to. At unawain ang aklat ng pahayag. For out of the ages come the seals. Yung mga bagay na hindi maintindihan doon, nakaselyo yun. Pero bubuksan yun ng Panginoon. Para yun ang magsisilbing token natin. Na kapag ka binigay ang pahayag sa atin, that is the revelated oil. And out of the seals come the trumpets. So yun, sa mga selyo. After na mabuksan ang mga selyo, yun ang delikado. Dahil kapag nabuksan na ang mga selyo, ay meron ng trumpet. Trumpets of judgment. Shall we say amen? Ha? Out of the trumpets come vials. Kasunod na niyan yung vials na, yung galit, yung puot ng Panginoon. Dito. 7 vials or 7 wrath of God, mga kapatid. Puri ng Panginoon. So yan, mahalaga daw na pag-aralan at unawain ang aklat lang kapahayagan. Puri ng Panginoon. Ito, tuloy ko lang ang pagbasa, no? Sabi dito, out of the trumpets come vials like the first bars of Roman candle. Yan, yung Roman candle, ano? Magsisindi ka dyan. Pag sindi mo dyan, tatakbo dito yung apoy hanggang sa makarating dito. Yun ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, yung liwanag dito. Kaya lang, pagdating dito, kumukuti-kutikap na, di ba? Kailangan magliwanag dito. The church ages come forth with mighty initial illumination, without which there could be no further light. So, kung walang liwanag doon sa first church age, di walang mga kasunod pang liwanag na darating. But once the brilliance of the seventh church age is given by divine revelation, light upon light follows until the whole of the revelation opens wide before our wondering eyes. Yan, magliliwanag. Kailangan magliwanag daw. And we edified and purified by its spirit. Yung espiritu ng pahayag. Di ba? The spirit of prophecy. Shall we say amen? The spirit of prophecy, sabi doon, the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Tama. Na kung meron ka niyan, spirit of prophecy, yung pagtitestify ng Panginoon, maliwanag sa'yo. O yung pagpapahayag ng Panginoon ay maliwanag sa'yo. Tama. The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Vice versa yun. What is the spirit of prophecy? The spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. Ganun lang yun. Pwede mong pagbalik rin yun. Tama? Intindihan natin. So, mahalaga ang revelation. Dahil yan po ay ano? Testimony ng Panginoon. Puri ng Panginoon. Light upon light follows until the whole of the revelation opens wide before our wondering eyes. Hanggang sa magliwanag po yan. And we edified. Lalakas tayo, titibay tayo. And purified. Ayun. By its spirit, the spirit of the words, the spirit of revelation, are made ready for His glorious appearing. Ito na yung rapture.
maihahanda tayo doon. Even our Lord and Savior, the one true, sabi niya dito, the one true God, Jesus Christ. May hangin. Tandaan natin, I have come in my Father's name. Sabi ng Panginoon. Shall we say amen? May pareho silang pangalan. Kaya dapat intindihin na lang natin to. Shall we say amen? I have come in my Father's name. Amen. Naparito ako sa pangalan ng Ama. Ibig sabihin, si Kristo, they have the same name with the Father. Tama. Purihin ang Panginoon. So, saan tayo? Siguro, ituloy ko na lang ito sa susunod, ano? Dahil mahaba pa eh. Dahil, nilaktawan lang natin yung church ages. At, dito na lang muna tayo sa chapter 4, mga anak. Saka na natin detalyin yon at isasabay natin sa opening of the seals. So dito, after this I look and behold, chapter 4, verse 1. So pagkatapos daw ng mga bagay na yun, matapos ang dictation sa 7 church ages, tama? Shall we say amen? Kasi inutusan siya eh. Kunin mo yung lapis at papel mo at isulat mo to. Then, sa chapter 4, sabi dito sa verse 1, after this, I looked and behold, a door was open in heaven. Tumingin siya sa langit ngayon. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. So, ang Panginoon, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. So, yung mga bagay na mangyayari sa harapan, ipapakita ko sa iyo, umakyat, sumampa ka dito. Immediately, I was in the Spirit. Ibig sabihin lang nito, sumampa siya sa kaitaasan, no? Tama? Kasi binanggit niya na ito sa Revelation chapter 1, pero inulit niya dito. Ibig sabihin, nag-ibang dimension siya. Tama? Tama ba mga anak? Mga kapatid? And immediately, I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. May nakaluklok sa trono? Ilan? Isa. Shall we say amen? Sino yung nakaluklok? Revelation chapter 19 verse 4. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. Sino yung nakaluklok? Ang Panginoon Diyos, tama? Amen? Natandaan natin na bagaman itong chapter 4, mga anak, mga kapatid, na bagaman ang ating Panginoon ay sumampa na sa kaitaasan, sa kanan ng Ama, matapos niyang mapagtagumpayan ang kamatayan, umakyat siya sa kanan ng Ama. Pero dito, sa pinapakita dito sa chapter 4, ay yung isang nakaluklok, walang iba, kundi ang Ama. Tama? Kasi dapat, pagdating dito sa chapter 4, dapat ang nakaluklok dito
Walang iba kundi ang bugtong na anak. Dahil siya yung imahin ng Ama. Tama? Shall we say amen? Bilang tagapagligtas natin. Pero dito, yung tinatawag nating one side of the coin. Yun ang ipinapakita po dito. O yung description ng ating Panginoon Diyos sa langit. Shall we say amen? So ito yung dramatization na ipinapakita kay Juan kung ano ang naging sitwasyon sa panahon na yan ng mga ages. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Ha? Halika Juan, papakita ko sa iyo yung mangyayari doon. Halika. Dito. Nandito siya 96 Papakita ko sa iyo yung mangyayari doon. Susumampa nga siya, mga anak, I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. At binasa natin kanina, God is the one sitting on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and sardine stone, and there was a rainbow round about the throne. In his sight like unto an emerald, and round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So nandun na po, mga kapatid, mga anak, yung mga kaluluwa ng 24 elders. Na bagaman kay Juan ipinapakita, he is one of the 24 elders, Shall we say amen? Buhay pa siya noon, tama. Pero nakita niya yung kaluluwa niya doon. Kaluluwa yun. Yung nakikita niya doon. Sa presensya ng makapangyarihan sa lahat. Yung 24 seats doon, yung 24 elders. And upon the seats I saw 24 elders sitting. Kasama siya doon. Nakita niya. Dahil ito nga'y vision. Huwag kayong magtataka. Dahil vision yung pinapakita dito. 96 AD. Tama. Hindi po actual yon. Naintindihan natin? Hindi actual. Bakit ko nasabing hindi actual? Kasi si Juan ay isa sa 24 elders. Pero buhay pa siya. Tama. Pero yung nakita niya, 24 yun. Kasama siya doon. At pawang mga kaluluwa. Tama. Dahil kailan ba sila? Kailan ba may sasangkap? Kailan ba sila mag-glorified? Dito sila mag-glorified sa rapture, kasabay natin Tama. So yung ipinapakita kay Juan doon, pawang mga kaluluwa. Sana maging malinaw sa atin ito. Shall we say amen? Amen. Praise the Lord. 24 elders. Yung 24 patriarchs sa Lumang Tipan, yung 12 patriarchs sa Lumang Tipan, at yung 12 apostoles ni Kristo. Amen? Kaya nga 24 elders ito. Clothed in white raiment. Hindi fine linen, Maliwanag. And they had on their heads crowns of gold. So meron na, ibig sabihin, na nagumpay na sila at handaan na silang maging hari. Tama? Amen? And out of the throne proceeded lightnings, thunderings, voices, and there were 7 lamps of fire burning. Ayan. Preview ng church ages yan. Merong komunikasyon sa langit at doon sa lupa, mga anak. Out of the throne proceeded lightnings, thunderings, voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Tandaan natin, hindi nagsabay-sabay yun kasi ito'y simultaneous na pinapakita sa kanya. Tama? Shall we say amen?
But in reality, isa-isa ang pagkilos ng Panginoon sa bawat iglesia ng kapanahunan. Maliwanag? Isa-isa yon. Pero yung pinapakita sa kanya sabay-sabay yung imahen tama? Dahil vision nga yon sa panahon na yan. Hindi pa yon ang realidad. Tama? Vision pa lamang na mangyayari sa harapan. Merong komunikasyon doon, pagsamba, pagpupuri, Revelation 19, hindi ko na lang basahin dahil alanganin na. At sa verse 6, and before the throne there was the sea of glass like unto crystals. Ito na nga yun, yung mga tribulation saints na ito. Nagpupuri na sila doon, nakita ni Juan. Ayun, yung mga kaluluwa na yun na naka-white robes. Nakita ni Juan yun. And in the midst of the throne, and round about the throne, were 4 living creatures full of eyes before and behind. Ito na yung mga cherubim, seraphims. Doon sa sangkalangitan na nakikita ni Juan. So, say amen. Praise the Lord. Si Juan lang ang nakakita ng mga bagay na ito. Diba? Ang sabi ni Pablo, patungkol doon sa isang tao na nakilala niya, nakakita ang taong ito, ay nakakita na mga bagay, na hindi mausal ng isang tao. Bawal usali ng isang tao. Wala pa kasi nakakita ng mga bagay na yun, malibang kay Juan, di ba? Shall we say amen? The first living creature was like a lion. Yan. Like a lion. The second living creature is like a cow. The third living creature had a face as a man. Ito. And the fourth living creature was like a flying eagle. Ito. Tama. At dito tayo nabubuhay. Tama. Hindi tayo sa panahon ng Dark Ages. Kaya hindi dito bibili. Tama. At isa pa, Antikristo yan. Amen. Maliwanag yun. Bibili tayo sa totoong fivefold ministry. Sila ang makapagbibigay ng totoong kapahayagan. Purihin ang Panginoon. Yung 4 living creature na yan, yung heavenly messengers, mga seraphims na nag-anoint sa mga living creatures. Sino yon? Yung charts. Sila nag-anoint na. Kaya nga sabi ni Ezekiel, the 4 living creatures is moving up and down to the living creatures. Naintindihan natin? Living creatures to living creatures. Nagtatravel yun, tama? At nagbibigay ng unawa, kapahayagan. And the 4 living creatures had each of them 6 wings. Yan, nakita niyo yan? 6 malabo na Ang cherubim, 4 lang ang wings, di ba? Ano ba na representahan ng wings? Ang balita daw ay may pakpak. Tama? Kaya nga, yung 4 doon ay ang 4 na kasulatan. The 4 Gospel of Jesus Christ. Kaya say amen. Nagre-representa ng 4 Gospel. At yung 2 pa, nagre-representa yan ng Gospel ng dalawang propeta na darating. Tama? Kaya nakumpleto yung pahayag na ibinigay sa atin dito Tama? Kumpleto tayo dito sa end time. Yung ibinigay na pahayag. Dahil 6 wings.
Anim na pagpapahayag ng Diyos. Kaya nga pati nangyayari sa Israel, alam natin eh. Tama? May revelation tayo patungkol dito. Alam natin kung ano magaganap dyan, pati dito sa Great Tribulation period. Pinakikita sa atin ng Panginoon yan. So, yun ang kahalagahan ng revelasyon. Nabagaman para sa sarili nating kaisipan, Lord, ang hirap nito, hindi namin maintindihan to. Pagpapahinga na lang kami. Hindi yata para sa amin yan. Kapag ganun kasi ang kaisipan ng isang tao, ay parang sinasabi na niya handa na siya magpaiwan sa rapture. Tama. Kasi mapalad nga ang bumabasa eh. Mapalad ang dumidinig at nagbabantay ng aklat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. So nagpapahayag ang Panginoon. The 4 living creatures had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest night and day, saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty, which was, which is, and which is to come. And when those 4 living creatures give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord. Sa ibang translation, Yahweh yun. To receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So, dito sa chapter 4, ang binibigyang emphasize dito ay yung ginawa ng Ama. Shall we say amen? Ha? Yung ginawa ng Ama. Tama. Amen. The one who's sitting in the throne. At pagdating po sa chapter 5, alam natin, sa puntong ito, ay mayroon ng pinaluklok doon. Sige po, sa susunod ko na i-detalye, basahin ko lang muna ng diretso ito, no? At maglalagay tayo ng susunod pang mensahe patungkol dito. Tuloy-tuloy lang, ano? And I saw in the right hand of him that sat on the throne, is the same, in chapter 4. A book written within and on the backside sealed with the 7 seals. So ano ito? Sabi ni Brother Branham, the book of redemption. So say amen. The book of redemption, the book of revelation, it is the same. Tama ba? Pareho yon. Or, sabihin pa natin, the book sealed with the 7 seals. Iisa yon. Tama po. Iisang aklat yon. Sealed with the 7 seals. Kaya nga, may first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, 6 seals, 7 seals. Tama po. Sa aklat ng pahayag. Tama? Mga bagay yan, mga anak, na hindi maintindihan ng natural na kaisipan ng tao. Kailangan niya ng pagpapahayag ng Espiritu. Kaya nga, sa nakikita natin ngayon, marami nang sumasampa at gumagawa ng mga video na para bagang kaya nilang detalyehin. But in reality, mga anak, may mga nakalihim. May mga lihim, may mga sinikreto. Kaya nga, the book was sealed with 7 seals. Shall we say amen? And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice,
Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Sino ang worthy magbukas ngayon? Kasi yung may hawak ng aklat, hindi siya ang worthy. Tama. Bagaman alam niya kung ano ang mga nilalaman yon, hindi siya worthy. Kailangan may isang sacrificial lamb para maging isang kwalipikado para mapasahan ang aklat na yon, na siyang tanging magbubukas. And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Kaya nga bumalik ka sa Revelation chapter 1 verse 1. Ayun na. Tama. The revelation of Jesus Christ, which God gave to him, for to show unto his servant things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel, isang anghel lang, to his servant John. Ipinasa ngayon kay Juan yung aklat na yon. Tama. Kaya nga kinain ni Juan, di ba? Sabi sa amen? Siya nga ang kumain eh. Magamat dito, sa pagbasa natin, walang worthy humawak niyan, pero ibinigay nga sa anghel eh. Ibig sabihin yung anghel na yon, who is like God, is worthy. Tama. Then yung angel na yon, ipinakain naman kay Juan. Yung buong aklat. Tama. Yung buong aklat na nasiselyohan ng 7. Kasama doon yung 7 seal na siyang pinakahuli na bubuksan. Kasi nga, tingnan ninyo, no? Wise ang Diablo eh. Kaya nga tingnan nyo ito, no? Kapag nanood kayo ng video sa Facebook, sa YouTube, titingnan ninyo yon. Maraming gumagawa ng video, isipin ninyo, tama naman, pero may mga loophole at may mga error. Nang ibig sabihin, maging ang kaaway ay bahagyang nakakasubaybay. Tama? At malaking danger yan sa isang mananampalataya. Dahil kaya siyang disibin eh. Kaya siyang dayain eh. Tama? Kaya nga mayroong isang naglalike eh. Dalawa eh. Naglalike eh. Pero yung hindi niya alam, kung susuriin mo yon, may mali doon. Tama? Na kung hindi ka magbabantay, maililihis ka ng kaisipan. Ang konting pagkakamali, lumalaki. Kailangan natin ang malinaw na pagpapahayag ng banal na Espiritu Santo para maintindihan po natin ang Book of Revelation. Napakahigpit. Pero sino man magdagdag, dadagdagan ng salot. Sino man magbawas, ay babawasin sa aklat ng buhay. Ngayon, kung hindi ka pinagbigyan niya ng mga bagay na yan, maigi, hanapin mo kung sino yung pinagbigyan. Tama. Sino ba ang kumain ng aklat? Yun ang tanong kasi, Brother Johnson, di ba? Sino ba ang nagbukas ng 6 na selyo ng aklat? Di ang propeta. Tama. Ngayon, may natirang isa. Sino ngayon susunod na magbubukas niyan? Di yung kumain ng buong aklat, sino yon? Di si Juan. Tama. Hindi, patay na si Juan eh. Oo nga, patay na si Juan. Pero bakit sabi ng Panginoon, ano ngayon sa'yo, Pedro, kung gustuin ko, na sa pagbabalik ko, ay aabutan ko siya. Sino yun? Si Juan. Aabutan ko. Ibig sabihin, the same anointing of John in the end time. Kasi kung naniniwala tayong may Elijah sa panahon na yan ng lumang tipan at hanggang sa sumapit ang Elijah sa panahon ng mga Hudyo, 5 beses nga yan eh. Kung naniniwala tayong gano'n, Elijah,
O Elijah, Elisha, John the Baptist, William Marion Branham, The Prophets Ministry. Meron lang ang Brother Johnson para hindi ka antukin. Alam niyo ba yung meron na nagkiklaim ng Elijah sa Israel? Kising edad na rin natin yun. Kising edad na rin ni end time dyan yun. At kapag nangaral siya, parehong-pareho eh. Ang pangalan niya kay Jesus Christ ay Yahshua. Yahshua. Parehong-pareho. Pati yung pangangaral niya, talagang dikit-dikit, walang patid, walang putol. At mararamdaman mo, minsan umiiyak siyang ganyan. Yun lang, hindi pa nasasagot yung tanong ko. Hinahanap ko si Moses. Confirmation, kaya hindi ko ma-post eh. Confirmation, pag nandiyan na si Moises, tandaan natin yung templo na malapit nang itayo. Wala na lang tayong balita kung talaga sinisimulan na, pero may mga karatula na. Shall we say amen? Sitting in the temple of God, showing himself that He is God, that is the sign na ang Panginoon ay parating na. Dahil sasabay ang 7 kulog sa 2 propeta ni Israel. Then, the rapture will take place. Yun na lang ay iniintay natin, mga anak. Sige po, hanggang dito na lamang dahil sobra-sobra na tayo sa oras, mga anak. Susunod na lang ay itutuloy natin ito. At kasihan tayo ng Panginoon. Tayo manalangin sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Minsan pa